Kaya mga magulang, bago ninyo hangarin na kayo ay sundin ng inyong mga anak, sana hangarin muna ninyo at pagsumikapan muna ninyong sundin ang Panginoon. Dahil kapag nakikita ng mga anak ninyo na kayo ay namumuhay ayon sa utos ng Panginoon, kapag kayo ay naging masunurin sa Panginoon, hindi nyo po problemahin ang pagiging masunurin nila dahil makikita nila mabuti ang kanilang mga magulang, magtitiwala sila na hindi sila dadalhin sa masama ng kanilang mga sinusundan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa isang panaginip, ang anghel ng Panginoon, sinabi sa kanya, "Magbangon ka at dalhin mo kaagad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, 'Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto.' Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. 'Magbangon ka,' sabi ka sa kanya, 'iuwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay niya.' Pag nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinasabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noon pong Pasko, masayang-masaya po kami dahil nakumpleto kaming pamilya sa hapunan. Kasama po namin doon yung aming nag-iisang maliit na pamangkin, magpa 5 years old pa lang. Nung kami po ay masayang nagsisimula ng kumakain, nagulat kami, sumigaw siya, "Stop everyone! Silence! Stop eating! Stop talking! Listen to me!" Nagkatinginan kaming magkakapatid at ang aking parents, nagkangitian kami, sabay tingin namin dun sa bata at inabangan namin kung ano ang sasabihin. Sabi niya, "Nobody is telling me yet, when are we going to open our gifts?" Grabe, no, yung concern ng mga bata. Kami gutom na, siya pala ang gusto, yung regalo na. Pero alam niyo, nung binabalikan ko yung karanasan namin na iyon, naisip ko, siguro, yun ang gusto ng lahat ng miyembro ng pamilya, hindi lang ng mga bata. Gusto nilang mapakinggan. Gusto ninyong napapakinggan kayo ng sarili ninyong mga kapamilya. Kasi kung minsan, napakaingay na ng mundo, mas nakikinig tayo sa ingay ng telebisyon at ng social media, maingay ang mga music, o kaya naman, lahat tayo sa bahay may kanya-kanyang opinion, lahat gustong magsalita. Ang naririnig madalas yung pinakamalakas ang personality. O kaya naman, yung pinakamalakas kumita. Ang madalas na napapakinggan lang yung pinakamalakas ang boses. Pero tandaan ninyo ito, lahat ng miyembro ng pamilya ay gustong mapakinggan sapagkat ang pakikinig ay tanda ng pagmamahal. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon kung paano si San Jose ay nakinig na mabuti sa tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Kahit meron na siyang plano, na bago ang lahat ng ito, sapagkat mayroong mas magandang plano ang Diyos. Mas pinakinggan niya
ang boses ng Diyos kahit mahirap ang ipinagagawa sa Kanya, kahit hindi madali. Wala itong pinag-iba sa nais ng Panginoon sa mahal na Birheng Maria nung ialok sa Kanya ang pagiging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naintindihan ni Mama Mary ng buong buo kung ano ang plano ng Diyos para sa Kanya, pero malinaw ang Kanyang sinabi, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa wika mo. At ngayon, pinapaalala sa atin na kung meron mang unang dapat marinig ang bawat pamilya, ito ay ang boses ng Diyos. We have to listen to the voice of God. Kahit na ang plano ng Diyos ay hindi natin gaanong maintindihan para sa ating pamilya, kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Dahil kahit mahirap yung Kanyang utos, kahit mahirap yung Kanyang ipinagagawa, kapag sinunod natin, siguradong ito'y para sa ating ikabubuti. Amen ba yon? Kaya mga magulang, bago ninyo hangarin na kayo ay sundin ng inyong mga anak, sana hangarin muna ninyo at pagsumikapan muna ninyong sundin ang Panginoon. Dahil kapag nakikita ng mga anak ninyo na kayo ay namumuhay ayon sa utos ng Panginoon, kapag kayo ay naging masunurin sa Panginoon, hindi nyo po problemahin ang pagiging masunurin nila dahil makikita nila mabuti ang kanilang mga magulang, magtitiwala sila na hindi sila dadalhin sa masama ng kanilang mga sinusundan. Amen ba yon? Kaya, yung mga utos ng Diyos tulad ng pagsisimba kapag araw ng linggo, yung paggalang sa mga magulang, yan ang narinig natin sa mga pagbasa natin ngayon. Kung paanong dapat iginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang hanggang sa kanilang pagtanda. At kung paano dapat sinusunod ng mga anak ang kanilang mga magulang, ito yung unang nagiging sukatan ng pagsusunuran sa pamilya. Sabi sa ating pambungad na panalangin ngayon, naway matulad tayo sa pagsusunuran ng banal na pamilya. Hindi lang sumusunod sa utos ng magulang, kundi ano yung pangalawang sense ng pagsusunuran? Sinusundan natin ang buhay ng bawat isa. Sa lengguwahe po ngayon ng social media, ang ibig sabihin ng pag-follow ay ano? Kapag fina-follow mo yung isang influencer, ibig sabihin, palagi mo siyang pinapakinggan, pinapanood, at yung mga sinasabi at ginagawa niya nakaka-impluwensya sa iyo. Pinapahalagahan mo kung ano yung mga contents na ginagawa niya. Ang tanong ko sa inyo, pinapahalagahan ba natin ang bawat isa? Do we follow one another? Mga katrentahin ko dyan at mga magulang na nandyan ngayon, kung nakikinig kayo, huwag niyong isipin na pagka-friends kayo ng mga anak ninyo sa Facebook, kilala niyo na sila batay sa kanilang mga pinopost. Hindi po. Dahil po yung totoong pagkatao nila, hindi niyo sa Facebook makikita. Mga kabataan ngayon, mas bukas ang kanilang pag-i-express ng sarili o mas naipapakita nila yung totoong sarili nila sa TikTok, sa Instagram, sa X, at sa Reddit. O diba, yung iba sa inyo nakakunutang noon, ano yung mga yun? Kasi ang alam nyo lang Facebook. Kaya nga, hindi na sila tumatambay doon at hindi na sila nagpo-post doon. Bakit? Kasi feeling nila hinuhusgahan sila kahit ng sarili nilang mga kapamilya. Yung iba nga sa inyo, kating-katipe. Pagka nakita ninyong may kasamang babae, kapag may nakita ninyong may kasamang babae, yung inyong apo o yung inyong pamangkin, kokomentan nyo pa, nililigawan mo ba yan? O kaya naman ay kapag nakita ninyong may kasamang lalaki, yung kamag-anak ninyong babae, yan na ba ang mapapangasawa mo? Abay, talaga naman, nagko-comment pa kayo ng ganon. No? Tapos minsan, parang pakiramdam nila nahuhusgahan sila. Kaya nga kung minsan, hindi na sila ganun magkwento. Kasi nahihiya sila na baka hindi sila matanggap ng kanilang sariling mga kapamilya. Tanong, paano kapag meron na silang problema? Paano sila makapagsasabi kung nararamdaman nilang hindi sila safe sa sarili nilang pamilya?
Kasi hindi sila pinakikinggan, at kapag ka nga pinakinggan sila, imbis na pangunawa, panghuhusga ang nauuna. Minsan, narinig ko, no? Yung lola, kausap yung apo. Sabi nung apo, nagkukwento lang naman yung apo. May crush daw siya. Sabi ba naman nung lola, nako ha, kabata-bata mo pa, mag-aasawa ka na. Lola naman, crush lang yun. Hayaan mo munang magkwento ng crush niya. Bakit hindi ka ba nagka-crush nung araw? Di ba? Saka, alam ko lang, ibang lola ngayon, lola na, nagkaka-crush pa din. Di ba? Mga lolo, ganun din, nagkakagusto pa rin kayo. Hayaan lang nating magkwento. Sundan natin ang buhay ng isa't isa. Let us accompany one another in our life's journey. Do I hear an amen? Kung sa naroon ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang inyong kapatid, ang inyong pamangkin at inyong apo, sundan ninyo ang mga yugto ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang kwento ng may pagtanggap, may pangunawa. Amen ba yun? Kasi hindi madali ang buhay, pero mas nagiging magaan kapag alam mong meron kang karamay. At sana kung meron tayong karamay sa buhay, una ang pamilya, higit sa iba pa. Nang tawagin ng Diyos si Jose na dalhin ang kanyang mag-anak sa Ehipto, huwag niyong isipin na naging madali ang buhay para sa banal na pamilya. Remember that Egypt is a foreign country. Hindi po nila kalahi yung mga tao doon. At higit sa lahat, wala po silang kakilala doon. Kaya nung tinawag ng Diyos si Jose na dalhin yung kanyang pamilya sa Ehipto, hindi madali para kay Jose yung desisyon na sumunod sa Panginoon. Kasi wala siyang trabaho doon. Kaya siguradong naghanap muna ng hanap buhay si San Jose para buhayin ang kanyang pamilya. Naniniwala kayo doon? At sigurado ako si Mama Mary, nahirapan din sa pakisamahan sa kapitbahay. Biruin mo, sa mga unang araw doon, paano kung wala kang bawang na panggisa sa ulam? Paano mo sasabihin sa kapitbahay mo, ibang lengguwahe? Papasok ka sa kusina, tuturo mo, hihingi ka ng ganon. Di ba? Nakisama siya sa kapitbahay, inaral nila yung kultura, inaral nila yung lengguwahe. Mahirap yan o madali? Ganon din si Jesus. Siguro pag nakikipaglaro siya, baka nga naranasan din niya na nabully siya. O kaya nahihirapan siyang makisama kasi iba yung kutis niya, iba yung salita niya, iba yung lahi niya. Baka hindi siya naiintindihan ng iba niyang mga kalaro. Nahirapan din si Jesus na makisama. Naniniwala kayo doon? Kaya huwag niyong isipin na porket Holy Family sila, exempted sila sa hirap ng buhay. Naging mahirap ang buhay nila sa Ehipto, pero ano ang nagpanatili sa kanila? Yung pagmamahal at pag-unawa nila sa isa't isa bilang pamilya. Amen ba yon? At higit sa lahat, yung kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos. Yun ang nagpanatili sa kanilang buo at matatag bilang pamilya. May sasabihin ako sa inyo, alam kong walang pamilyang perpekto at alam kong bawat pamilya ay may kanya-kanyang problemang pinagdadaanan. Tama o mali? Mahirap ang buhay ngayon. Tama o mali? At ang magandang balita, kahit ang banal na pamilya, dumanas ng mahirap na buhay. At hinayaan ng Diyos na maranasan nyo ng banal na pamilya. Tanong nyo sa akin, bakit? Sapagkat doon matututunan ni Jesus kung paano tayo mabuhay bilang tao. At dahil alam ni Jesus ang hirap ng buhay, alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya kung paano niya pakikitunguhan tayong mga nangangailangan. Alam niya kung paano tayo pakikiharapan. Kaya kapag pinakinggan natin ang mga kwento ni Jesus, ang kanyang mga pangaral nung siya'y matanda na, nung siya'y may edad na, hanggang ngayon ay tumitimo pa rin sa ating kalooban. Kasi kung ano ang pinagdaanan ng bawat pamilya, hindi pinagkait ng Diyos na pagdaanan ng banal na pamilya. Amen ba yon? Kaya makinig po kayo sa akin, lalo na ang mga magulang. Huwag ninyong isikreto ang mahirap na buhay sa inyong mga anak. Maraming nagsasabi, ayaw naming iparana sa mga anak namin yung hirap na naranasan namin noon. Paano sila matututo?
Baka kung minsan kailangan nating ipalasap sa kanila yung hirap ng buhay para kung paano kayo natuto noon, ganun din sila matuto ngayon. Amen ba yon? At palagi ninyong tatandaan, hindi naman kailangan maging komportable palagi ang buhay. Okay lang, tanggapin natin na nagkakamali ang bawat miyembro ng pamilya at dahil dito tayo'y nagkakaproblema. Kung minsan nagkakagalit, nagkakatampuhan, o kung minsan naman ay parang nalulugmok tayo bilang pamilya, dumarating talaga yan. Pero ang mahalaga, siguraduhin natin na kapag umuwi ang bawat isa sa ating mga tahanan, mayroong mga miyembro ng pamilya na handang makinig, handang umunawa, handang magpatawad, at handang magmahal. At yan ang nagpapabanal sa isang pamilya. Huwag niyong isipin na kaya naging banal si na Jesus, ang banal na pamilya dahil, huwag niyong isipin na kaya banal ang banal na pamilya ay dahil nandun si Jesus, na Diyos na naging tao. Hindi lang yun ang dahilan. Ano ang dahilan kung bakit naging banal ang pamilya ni na Jesus, Maria at Jose? Tanong niyo sa akin, ano? Sapagkat sa kabila ng pinagdaraanan ng bawat isa, naging handa silang makinig, umunawa, magpatawad, at magmahal. Yan ang nagpapabanal sa banal na pamilya at sa bawat pamilyang naririto na nais maging banal. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga inia-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.